Sa dagat ng social media platforms sa Facebook at ang lumalabas na top violator at salari ng online fraud, scamming at pagpapakalat ng fake news sa Pilipinas. Ang paliwanag dyan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, ibabalita ni Val Gonzalez. Miss Karen, nangungurang Facebook sa listahan ng mga social media platform na mayroong pinakamaraming kaso sa lahat ng mga usapin ng online harm sa bansa. Ito ang inamin ngayon ng Cybercrime Investigation Coordinating Center at Department of Information and Communications Technology. Kasunod ng mataas pa rin kaso ng iba't ibang mga online fraud at iba pang mga kaso ng scamming kabilang ng pagpapalaganap ng fake news. Sa isang pulong balitaan na pinatawag ng DICT, CICC at DTI. Sinabi ni Secretary Henry Aguda ng DICT na walang linggo na hindi sila nakikipag-ugnayan sa Meta, ang multi-billion-dollar company na nangangasiwa sa Facebook. Aminadong opisyal na na-hostage sila ng mga dampuhalang mga social networking sites, maging ng mga online selling platform. Ito ay dahil pahirapan nilang habulin ng mga company giants dahil wala naman silang opisina dito sa Pilipinas. So it's in Facebook, si Meta. So ang ano namin, walang linggo na hindi kami nakapag-coordinate kay Facebook. And I think you've heard me over and over again. We wrote already their CEO, Mr. Zuckerberg, and their policy team ilang beses nang pumunta dito. Sa kanila po, 80% ng social media users natin is on Facebook. So naturally, since they're the largest, lion's share of the issue sa kanila. Kabilang sa mga dumalo sa event na isinagawa sa tanggapan ng CICC, ang mga matataas na opisyal ng TikTok, Shopee at Google habang nagpadala na lang ng sulat ang iba pa sa usapin naman ng pagbibenta ng mga peket illegal na produkto gaya ng vape products. Sabi ng DICT at CICC, may ilan na raw na natanggal na nito sa kanilang platform. Samantala, inihayag ni Secretary Aguda na abot na sa 53,000 na mga isabong online sites ang kanilang natanggal o kanilang na-take down. Ako si Val Gonzalez, DZRH, nasa Pilipinas. Nasa Pilipinas. Maraming salamat, Val Gonzalez.